is still worshiping the Lord. Despite siguro sa mga 364 days na dumaan, ang dami nating mga challenges, ang dami nating mga, ang takas ng amen pag challenges, sa mga problema natin. Praise God, after so many days, at the end of the year, we are still here, worshiping God, praising God for who He is, praising God for what He has done. Hallelujah, this is our times of joy and celebration. Glory to God. Celebrating victories and moments of joy. Bakit po? Dahil ang sabi po ng Psalm 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Kahit anong klaseng araw yan, kahit anong sitwasyon natin sa araw na yan, kilalanin natin na yung araw na yan ay ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at wag nang malungkot. Sabi nga nung kanta, ito ang araw na gawa ng Diyos. Yes, may mga times of challenges. Pero tandaan natin ang mga times of challenges ay times of growth din. Ang mga panahon ng pagsubok ay panahon ng paglago. Sabihin nga natin, ang panahon ng pagsubok, Ang panahon ng pagsubok ay panahon ng paglago. Oh, so sinong gustong lumago dito? So tapos ayaw nyo ng pagsubok, gusto nyo lumago? Ha? Paano yun? Lord, palaguin mo ako. Pag may pagsubok, Lord naman, ganyan. Sabi mo, gusto mong lumago. Gusto mo mag-grow spiritually. It doesn't come easy. It doesn't come comfortably. It doesn't come without any challenge. Diba? Pero tandaan natin na yung lahat ng challenges sa buhay natin, ang end result ay spiritual growth. Ay paglagong spiritual. What we are today by the grace of God is the byproduct or result of what we have been through. O, English po yan, ha? Kung ano tayo ngayon, ay resulta ng lahat ng ating pinagdaanan. Kaya ka matibay sa sobrang dami ng mga hagupit sa buhay mo. Yung mahina, walang masyadong pinagdaanan. Kailan mo malalaman ang tibay ng isang puno sa maraming dumaan na bagyo. Pag nanatili yung puno, matibay siya. Paano mo malalaman na matibay yung building? Sa dami ng kanyang yanig na pinagdaanan. Malalaman mo ang tibay ng building. Oh, excuse me. Huwag mo kasing talisurin din. Nakita ka. So, at least, mamaya kwento ko yung ganon. May kinalaman sa preaching ko yan. So, tandaan po natin na walang tao na hindi dumaan sa challenge. Siguro, ang pagkakaiba lang natin, yung gravity, yung amount ng challenge na dumating. Dahil ang sabi naman ng Diyos, ang sabi ng Biblia, the Lord will not test us beyond our capacity to endure. Tapusin niyo muna ako. Hindi kayo ng amen. Nangangalahati pala ako sa verse. Hindi ka susubukin. May amen agad na. Hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa iyong kakayanang sa kakayanang magtagumpay. Tama, amen. Masyadong maaga kayo eh. Kala nila tuloy, pinaktis ko kayo. Now, this is the day that the Lord has made. Amen. Times of challenge and times of growth. Tandaan natin, ang lahat ng puno
na lumaki ay nagsimula sa isang seedling. Sa isang buto o binhi. Alam niyo ho, ang matibay na puno ay cedar of Lebanon. Dahil kung ano ang laki ng cedar, ano ang taas ng puno na yon, yun din ang kanyang lalim. So talagang habang lumalaki siya, lumalalim siya. Kaya nga, mahal ang kahoy na cedar wood. At karamihan ng mga cedar ay nasa Lebanon. Wala tayo masyado niyan sa atin kasi iba ang environment na bigyan mo Lebanon yan, so Middle East yan, tama? Pero diyan nagfo-flourish ang mga cedar. Sa atin siguro Nara, ayan. Pero alam niyo ba ang cedar sa Pilipinas po ay Nara sa atin, pero hindi po katulad dahil ang cedar ay medyo may pagka darker red, no? Parang maroon na nga ang kulay ng cedar. Matibay po yan. Kung yan ang ginagamit na wood parquet ng mga flooring sa bahay, malamang mayaman yung may-ari ng bahay. Kasi o-orderin mo yan sa Lebanon, tapos i-import nila, o i-export nila, I should say, dadating sa iyo, mahal ang bayad. Kaya ang marami ngayon ay yung mga wood laminated, no? Na mga wooden floor, pero may halo ng plastic lamination. Siguro marami yan sa Hong Kong kasi dito sa paligid natin ang daming mga nagtitinda ng wood laminated floor. Tama ba? Now, kung sa inyo mapula, bakit kayo mapula itong floor namin? Tanungin niyo si amo, ma'am, cedar ba daw? Pag sinabi niyang yes, wow, punasan mo na kaagad kasi yan ay mamahaling floor. Now, iba po ang Gemelina. Ang kaibahan ng Gemelina ay mabilis siyang tumaas pero mabagal siyang lumalim. Kaya kung meron kang 1 hectare na lupa, magtanim ka ng Gemelina, in 10 years time, ibenta mo yung mga Gemelina na nakatayo pa, bibilhin ng laging yan, sila na magputol, siguro in 1 hectare, baka mabenta mo ng 15 million, 20 million. Bakit ganun ang Gemelina? Kasi hindi sila designed ng pangmatagalan. Kasi pagka dinaanan ng bagyo yan, nangatumba yan, mas mababa ng presyo. So, ganun po yan. Meron ho tayong church somewhere in the north. Ayaw ko sabihin kung saan lugar. Pero sa Alcala po yan, sa Cagayan. Ay, meron po tayong Gemelina tree sa harap ng church natin. Alam niyo ho ang Alcala, especially yung location ng church natin, kahit walang bagyo, ulan, basta may monsoon rain sa somewhere in the north, at napuno ang tubig ng Magat. Alam niyo yung Magat? Yeah. Magat Dam. Sa bandang Isabela po yan. At nagbukas sila ng mga tubig, ng balbula, para mag-release ng tubig or else gumuho ang dam natin, ay automatic ang tungo ng tubig ay papunta sa Alcala kasi amongst the Cagayan Valley area, ang Alcala ang Cats Basin. Kapag sinabing Cats Basin, yan ay parang planggana ng valley. Mababa. So huwag kayo magtayo ng bahay doon. Dahil every year, ay wala pa akong maalala na hindi siya na binaha, no? At ang baha doon ay lampas tao lagi. Kaya yung church natin ay pinalagyan ko ng attic. Kasi pagka bumabaha na, yung pamilya ng pastor natin, pinapapunta natin sa may malaking bahay, doon sila nakikisilong. Kaya sabi ko, next time, pag bumaha, dito na lang kayo. Hintayin nyo na lang humupo ang tubig kung 40 days yan bago humupo. Eh, parang nasa Noah's Ark na rin kayo. Diba? So, dahil laging bumabaha at pupunta ako doon, nakikita ko na expose yung ugat ng Gemelina.
Kaya sabi ko, kailangan putulin na natin tong Gemelina tree. Sabi naman nung pastor natin, Tay, yan nga ang aming lilim pagka Sunday, pasikat ang araw, yan ang kumbaga yan, ako yun na rito. Yan ang tinutulungan niyo ako yan ang anong ulit sinabi niyo? Pangharang ng init para kahit hindi kami aircon, malamig ang church. Maganda naman yung purpose na pala. Pero mamili kayo yung malamig ang bigay niya, pero iinit ang ulo natin pag bumagsak yan. Dahil mas malaki ang ating gagastusin. Kaya sabi ko, putulin nyo na yan. So kaya, napaputol na. Dahil sabi ko, hindi yan cedar. Hindi yan nara. O sige, wag na lang cedar o nara. Hindi yan acacia. Acacia. O hindi yan balete na may tikbalang pa. Diba? So, putulin nyo na yan para masave ang church natin. So, pinutol nila. Yun po ang pagkakaiba ng Cedar of Lebanon sa Gemelina of the Philippines. Kasi parang Kristiyano yan eh. Akala mo ang bilis ng growth, ang bilis tumaas, di ba? Pero ang babaw ng ugat. Konting salita lang na nakaka-stumble, bagsak. Konting salita lang ng correction, bagsak. Konting correction lang dahil may napunang hindi maganda, bagsak. Mabilis bumagsak. Kaya hindi umaabot ng 10 years ang karamihan ng mga Gemelina. Kasi alam niyo naman sa atin, salamat sa Panginoon pala, ngayong year, 11 typhoons lang ang dumaan sa Philippines. Kaya nga. Parang hindi kayo nagpapasalamat. Thank you. Usually, naubos natin ang isang alphabet. At isang pag-December na, nagsisimula na naman tayo sa ABC. Pero ngayon, labing isa lang. Pero dumaan pa din. Marami hindi nagtatagal ng 10 years. Mga 4-5 pa lang nangangatumba na sila. Kaya nalulugi ang mga nagtatanim. Dahil pag yan ay typhoon belt, ibig sabihin daanan ng typhoon, manalangin ka na lagi pag typhoon season na hindi siya matumba. O siguro kung nagtanim ka ng 10,000 na puno, baka at the end of the 10 years, ay 1,000 na lang natira. Matira-matibay yun eh. No? Pero pag cedar, ibang usapan yan. Di ba? Umulan bumagyo, ayos lang. Basta't kasama kita, ayos lang. Ano ba yun? Kayo talaga basta kantang ganda lang. So, ako na uli. Finding growth and strength in challenging season. Doon tayo nakakasumpong ng lakas at sigla sa panahon ng mga hamon sa buhay. Wala pong exempted sa mga challenges. Diba? Iba-iba lang ang sukat ng mga challenges pero lahat ay dumadaan. Maaring ngayon na magtatapos na ang taon, may dumadaan pa din. Talagang walang pinili ang challenge. Diba? 9 na oras na lang pero 8 oras at 55 minutos na lang. Diba? Pero may mga challenges pa din. Pero okay lang. Basta ang purpose pala niyan ay paglago. Sige, fire! Diba? Dahil ang sabi naman ng Panginoon, sasamahan kita sa iyong pagdaan. Ano ang tamang pananaw? James 1:2-4. Basa. When you meet trials of various kinds. Sa ibang translation, sabi in various colors. Parang sinasabi niyang rainbow. Ibilang, magalak ka kapatid, sabi niya, kapag ikaw
ay humaharap sa mga pagsubok ng iba't ibang uri. Minsan hindi lang isang uri. Minsan iba't ibang uri ng pagsubok. Ano dapat ang attitude para mag-grow? Magalang ka. Ituring mong isang kagalakan ang pagharap sa mga pagsubok na iba't ibang uri, kapatid. Dahil tandaan natin, ang lahat ng ating journey ay merong aral na iniiwan. Merong lessons sa ating journey. Mas madali lang ang lesson kung natapos mo. Diba? Kaso, kaya tayo paulit-ulit sa journey, the same subject, kasi hindi tayo pumapasa. Bakit ka nagbabayad ng 2 beses o 3 beses sa parehong subject? Kasi hindi ka natututo. Kaya pag hindi ka pumasa, balik. Diba? Okay lang na bumalik. Pero pag paulit-ulit naman na, ano ba talaga? Ano bang lesson ang nakukuha mo? Napahamak ka sa unang pagkakataon, huwag ka na umulit. Huwag mo lang sabihin, isa pa nga. Ha? More. Di ba, wag. Alam nyo, ang matatalino, yung mga nag-fail na minsan. Oo. Pero yung nag-fail na minsan, na nag-fail uli, matalino pa rin. Gusto lang mag-masteral. Di ba? Minsan may kaklase ako na ang talino. Kaya pakiwari ko siguro graduate ito sa magandang high school. Siyempre ako vocational high school ako graduate. Maliit na bayan, ang ganda ng vocational high school. Doon ako graduate ng high school. Wala pang grade 12 nung araw. Inabot niyo ba grade 12? No! It's a tie. Kaya ako ng tanda hindi rin pala kayo umabot sa grade 12. Pero patas lang, amanos. So doon ako graduate. So, alam niyo, late ang math namin Kayo ba advance ang math nyo? Late din, ano? Late ang math namin. Parang nung 4th year high school lang ako, parang namulat sa mga algorithm, sa mga trigonometry, algebra, physics, chemistry. Yan pa naman ang aking major subjects pagtungo ko sa kolehiyo. Dahil engineering nga ako. Kaya, nako, mukhang delikado ako pag university na. Kasi late ang klase. Alam niyo naman sa probinsya, ewan ko, baka kayo sa Lasal graduate o sa kuya niya. Alam niyo yung kuya niya? Ate niyo, kuya niya. Ate. Kahit hindi nila nakuha. Ate niyo. Ate. Ate niya. Ate niyo. Ko, medyo alanganin ako. Kaya nung kolehiyo, humahanga ako sa mga kaklase kong ang gagaling sa math. Gagaling, parang saan ka ba nag-aral? No? Ba't di ko kaya yung kaya mo? So, ang hirap maghabol. Diba? Kasi ang gagaling Lalo na yung isang kaklase, yung galing talaga. Pero vocational high school din katulad ko. Kaya lang take 2 na siya. The same ang professor pa. Kaya lahat ng exam pareho. So, sinong highest? Di siya. Lahat ng assignment pareho. So, sinong laging may assignment? Kapag may board exercises, lagi siyang nagre-recite. Lagi siyang nagsosolve ng equation. Bakit ang galing mo, men? Hindi niya sinasabing repeater. Basta akala ko naman, humanga ako until may dumaan
uso ng marites noon sa mga kaklase niya. Sabi niya, magaling ba yung kaklase niyo? Magaling niya eh. Sabi niya, repeater yan. Kaklase namin ng first sem yan. Hindi bumasa, kaya palang galing eh. Hindi bali ng repeater. Pero sa pangalawang pagkakataon, hahanga ka na kasi ang galing-galing. Di ba? Merong hindi nag-repeat. First time lang kumuha, pasado agad pero pasang awa. 3. At least pumasa. Pero bumagsak siya, 5 ang una niyang grade. Ganun pa bang grading system ngayon? Akala niyo naman, ang tanda ko na ganun pa rin ngayon. Di ba? Tapos, nung nag-take 2 siya, 1.5. Kasi nga, galing mo ha. Hindi, take 2 kasi ako. Take 2 kasi siya. Diba? So may mga lessons sa journey. Gumaling tayo, tumalino tayo dahil nakuha natin ang aral sa lahat ng mga experiences natin. Kailan mo nalaman na mahalaga ang pera? Nung wala ka ng pera. Tama? Kaya minsan inaalaw ni Lord na sige, for good ka muna. Di ba? Kasi pag nandito ka sa Hong Kong, parang okay lang. Alam mo, pagpitik ng katapusan, namimiligro na naman yung ATM mo. Pero pag pumitik ng katapusan, punta ka lang sa bangko, pag saksak mo, pum, nandun na yung pera mo. Pag for good mo, wala na yon. At lahat, labas na. Di ba? Ikaw lahat ang takbuhan, ikaw ang OWA, MOA, lahat ng mga bayarin, bilihin sa bahay, ikaw ang lahat ng bills, lahat ng pabili, bill mo ko nun, bill mo ko yan. Lahat yun. Until nakita mo ang halaga ng pera. Kaya alam niyo yung karamihan ng mga bumalik sa Hong Kong, naging matipid sila. Kasi alam nila ang halaga ng pera. Lesson yun. Diba? Kaya yung mga hindi pa masyado marunong magtipid, mag-for good kayo. Muna. Para malaman ninyo kung gaano kahalaga ang pera kapag wala na siya. Marami tayong lesson sa journey. Amen? Pero lahat ng journey natin, lahat ng seasons na dinadaanan natin, marunong lang tayong magpasalamat. Masosolve na yung equation, masosolve na yung problem pag nagsimula tayong magpasalamat sa mga iba't ibang seasons ng buhay natin. Come on, I cannot hear you. O, di ba? Pag nagpasalamat ka, nababago ang sitwasyon. Hindi, nababago ang pananaw. Yung sitwasyon, maaari hindi nagbabago. Di ba? Kasi sa atin minsan, mas malakas yung volume ng reklamo. Ang lakas ng volume, naka-loudspeaker ang reklamo. Pero ang pasasalamat, naka-off ang volume. Kasi ang nirereklamo natin yung mga wala tayo. Pero teka, meron ka namang dapat ipagpasalamat yung mga bagay na meron ka. Diba? So, gratitude in every season. Salamat po, Panginoon. I-off mo yung volume ng complaint at i-loudspeaker mo, itodo mo ang volume ng pasasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pag nagsimula ka ng magpasalamat, nababago ang pananaw mo. Your outlook will become different. And when you make your outlook different, even the outcome becomes different. Because your outlook, di ba, will change your outcome. O, kaya baguhin natin ang ating outlook. Tingnan nyo yung mga baka sa panahon ng tagtuyo. Kita nila yung mga damo
Tuyo na ayaw nilang kumain. Kaya nung ginawa ng may-ari, ginawan sila ng salamin na kulay green. Ginamit sa mga baka. Di ba? Di para silang mga rakista. No? Nakita na ba yung mga baka na green ang mga salamin? Oh, bakit ganun ang nilagay mo sa mga baka mo? Sabing ganon. Kasi ayaw nilang kumain. O, di ba? So, nung makita ng mga baka na, uy, green naman lahat yung mga damo. Nagsimulang kumain yung mga baka. Pero ang reklamo nila, pareho lang ang lasa. Lasang tuyo pa din. Di ba? Pero at least kumakain na sila. Di ba? Dinaya sila yung pananaw na iba. Mga kapatid, pwede nating baguhin kahit na anong problema. Di ba parang yung reklamo na, alam mo yung amo ko, sabing gano'n, ang damot-damot. Ginukumpara niya yung alam mo yung katulong, alam mo yung makinig, alam mo yung kasambahin ng kapatid ng amo ko, may bonus. Wala. Ako wala. Hindi nga. Galante sa kain. Ako puro kulang sa kain. Ganun. Puro negative sa kanya. Di siyempre, naawa naman ako, no? Kawawa ka naman pala. Pero binigyan ako ni Lord ng wisdom. Siguro meron din siyang pwedeng ipagpasalamat sa amo niya. Kaya sabi ko, ikaw ba, ang sweldo mo ba ay minimum? Ay hindi po above minimum ako. Ganito. Huwag mong tignan yung wala. Tignan mo yung labis-labis mong tinatanggap. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, ma'am, ibalik mo ako sa minimum. Tapos, yung sobra sa minimum ko, ibili mo na lang ng pagkain ko. Sabihin mo sa amo mo, ay ayaw ko po. Masyadong mababa na yun pag inalis yung sobra. Makita mo? Kasi maingay ka lang sa mga negatibong aspeto. Pero meron kang mga bagay na hindi mo nakikita. Puro reklamo. Bakit masyadong mahina ang memory mo sa mga pagpapala? At pag sa reklamo, active na active ang isip. Yan ba kayo? Kasi nga, tinitignan natin yung problema. Hindi yung kabila. Nang may problema, meron din namang mabuti. May maganda din namang nangyayari. Tama po ba? Okay. So let us be grateful in every season. Mag-reflect tayo sa faithfulness ng God na may pasasalamat. Dahil yan naman ang utos sa atin talaga. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Exhortation ni Pablo to sa mga taga-Thessalonica. Di ba? Na sa lahat ng bagay, hindi sinabi sa maraming bagay. Ano ba sabi? Give thanks in some, in all. Pag sinabing all, Lahat. pag sinabing all, lahat. Pag sinabing lahat, di maghapon tayo, di matatapos ang preaching na rito. Di ba? Huwag mo tignan yung wala. Magsimula kang magpasalamat sa meron. Minsan, ganun tayo. Wala man lang akong bagong sapatos ngayong Pasko't Bagong Taon. Pero hindi ka naman nakapaapang dumating. Wala kang bago. Pero may sapatos ka pa din. Wala kang ang bago. Pero at least may paa ka. Yung iba gustong bumili, may pambili ng mamahalin. Louis Vuitton, Balenciaga, diba? Na mga sapatos, pero wala na silang paa. Bakit ikaw?
Diba? Reklamador ka masyado. Mabigat ba yun para sa bagong taon? Matapin? Hindi. Oh, yes daw. Aray ko. So let us learn from our setbacks. Tandaan natin, our setback is God's setup for our Setback. breakthrough. Sabihin nga natin, our setback Our setback is God's setup is God's setup for our breakthrough. for our Kaya pag may breakthrough. setback, may setup. Kaya ka may setback kasi sineset up ka ni Lord sa isang breakthrough mo sa buhay. Diba? The road that we take as Christians ay road with twists and turns. Hindi naman yan straight na kalsada. Kahit saan ka pumunta, wala namang diretso ka lang. Minsan ganun may nagtuturo sa akin pag naliligaw ko, saan po yung patong diretso lang kay sir? Diretso lang. Ang labo naman yung ano na yan, yung direction na yan. Kasi, tama, diretso nga, dalawang kanto lang, pero hindi mo na alam. Hanggang dito lang ang diretso eh. Magsanga na to, may paliko na rito. Saan dito? Stop ka na naman, sir. Pwede magtanong, papunta po, kanan po kayo. Yung kulang din sa mama. Diretso lang talaga, sir. O, diretso. Babangga po ako eh. Diretso lang. Kaninang natulog kami, mga past 12 na. Kasi Sabado, alam niyo naman, pag linggo, actually, medyo kulang tayo kami sa tulog dahil galing kami ng Sabado. So, marami na activities ng Sabado kasi kailangan pagdating nyo malinis ng church, pagdating nyo upo na lang kayo, parang kinukonsensya namin kayo. O, di ba? Parang ganon. So, kaya loaded ang Sabado kasi preparasyon ninyo namin para sa inyo yan. So, past 12 na, tulog na, nagising ako ng 4, at parang nakaramdam ako ng, parang lakas ko. Parang hindi ako puyat. Kasi kung bibilangin mo, less than 4 hours lang yung tulog ko. Hindi na ako bumalik ng tulog. Ako'y nagbasa na, kasi alam ko yun, pag malakas ako paggising, hindi na ako babalik sa tulog. Ganun dapat tayo lahat. Hindi tulog pa ulit. Ibig sabihin mo, na-meet nyo na yung power na kailangan nyo mabuhay ulit. So nagbasa na ako, siyempre, Lord, ano ba, what awaits us this coming 2024? At ang impression ni Lord sa heart ko ay the year that is coming will be a year of may word siya of shifting and transitioning, but the shifting and transitioning will be will bring you to your point of great success. So syempre, pag ganyan ang message, Lord, para sa akin lang ba yun? O para sa amin bilang church? Bilang mga anak mo? At in-impress ni Lord, it's for us. Na may mga shift. May mga shifting itong magaganap. No? From one point to the next point. Shifting. Merong transitioning. Pero lahat ng shifting and transitioning will bring us to a point of great success. Amen. Okay, so, ganun po. Kasi pag sinabi ko ang great success agad, super expecting tayo na, wow. Tapos pag dumating na sinishift tayo ni Lord, tina-transition tayo ni Lord, akala ko ba great success ngayon? Kaya ako kinumpleto. Ha? Okay lang kayo? Okay. Kasi gusto natin shortcut lahat. Kaya dapat sa message, ilagay mo pati yung mga dadaanan. Kasi pag shortcut mo,
Diyan magaling ang Pilipino, yung puro shortcut. No? Ayaw nila yung long cut. Nalulungkat. Gusto nila yung madali, yung mabilisan. Oh. Kaya may setback, kasi set up ni Lord yan para sa iyong breakthrough sa buhay. Naniniwala ba kayo doon? So ang daan ay may mga turns at may mga twists. May mga liko, may mga grabing sharp curve na mga dadaanan. Alam nyo, wala ka naman pupuntahang lugar na dire-diretso ang kalsada. Papunta ka sa Cagayan Valley, may dadaanan ka. We call it Dalton Pass. Alam niyo ba yan? Or Santa Fe. Santa Fe. Yan yung Santa Fe. Santa Fe. Okay? Kapag nasa Santa Fe ka, Santa mahina ang Fe. internet. Kasi may nakausap ako ganun eh. Do you have internet? Sa ating kasi internet, kailangan walang letrang nawawala. Kompleto. Santa Fe. Yan. Eh, nakausap ko, Santa Fe. Yoki Internet. Amin. Makayuki pala si Pastor. Okay. So, now, noong December 17, papunta akong Isabela. Kasi may kasal na ako ang kinuhang mag-officiate. So after amen ko ng Sunday na yon, sibat na ako going to Isabela City in Cagayan, Kawayan City in Isabela Province, I should say. Na magna-travel ako, the usual, siyempre ano pa yan, Christmas time, in-anticipate ko na ko mga 10 hours yan. Pero may nag-share sa akin, Tay, merong bagong daan ngayon. Sabi niya, don't go to Santa Fe. Santa Fe. No? Sabi niya, mag-Rosales, Pangasinan ka. Bahala na kayo kung alam niyo yung mga sinasabi kong lugar. Kung hindi naman mag-waste kayo. Sabi niya, punta ka sa Rosales, Pangasinan, tapos kanan ka, go to Tayug, Pangasinan, to San Nicolas, tapos diretsuhin niyo lang po yun, Vizcaya. then may pakaliwa po to Maliku. Biskaya. Okay? Pag pinasok mo na yung Maliku, 45 km yan, 45 kilometers na uphill and downhill. Paglabas mo, lampas ka na sa Santa Fe. Ang matitipid mo, hindi ka nadadaan ng Isiha. Di ba? Hindi ka nadadaan ng San Jose, San Jose City. Siyempre ang una, Gepen. City lang muna tayo. San Jose. Tapos San Jose. going to Santa Fe. Sabi paglabas mo, aritaw ka na. Ay talaga? Sabi niya shorter ng 1 hour. Adi interesado ako doon. Sabi ko, sige, I will try. So, diretso na ako ng Pangasinan, Rosales, Tayug, San Nicolas. Nakita ko, tumaliko. Eto na siya. Lumiko na ako. 45 km. Pero, super twists and turns. Talagang every 10 seconds, walang exaggeration to. Nag-turn ang sasakyan mo. Kaya pala maliko. Maliko-liko. Oh, paliko-liko. Maliko. Pag maraming bato, mabato. Di ba? Now I know, kaya pala maliko ito. Sa dami ng liko. At dahil gabi kong kami dumaan, ma-fog siya, mahangin, kaya halos dumikit na yung mukha ko sa windshield kasi hindi ko makita. Maliko. At pag na-miss mo yung turn, Delicate. na sobra ka ng liko, baka mawala ka. Saan na yung sinusundan natin? Nasabahin. At kung mahina ang tiyan mo doon, bibigay ka. Kaya nung nakatapos na kami, aritaw na, hay, salamat. Kasi pag nasiraan ka doon, wala na. Goodbye. Postpone na ang kasal.
Nakatay ng baboy. Di ba? Nahuli ng lalaki. Oh. Kaya nung pauwi na, daan ulit tayo doon. Sabi ko, hindi na. Pinaranas tayo ni Lord ng mga bagay na hindi mo na pangaraping ulitin. Tama na yung isang karanasan. Dahil di mo nakakayanin yung ganun twists and turns. So may mga nag-slow down minsan sa atin. Halimbawa, mabilis ang takbo, 100 kilometers an hour, 120, bumilis ka pa. Tapos, sa sobrang komportable ka na, kaya ayaw ko minsan sasabihin, ay, walang traffic. Kasi in 2 minutes, may traffic na. Kaya ayaw ko magsabi, ay, ang ganda ngayon si EDSA, walang traffic. Dito lang sa area na to, pagdating mo doon, kamot ulo ka na. So, bilis ang takbo, mamaya meron ng detour. Diba? Nakaturong ganyan. Dito, dijay, ditoy. Diba? So, detour. Sundan mo yung detour. Kasi pag hindi mo sinunod yun, tinuloy mo pa rin, under construction pala yung tulay, di mahulog ka. Yung detour, maikli lang naman. Nasubukan nyo siguro yung mga nagtra-travel sa province. Maikli lang, pero dahil temporary road lang yon, hindi nila sinesemento yon. Kaya, uneven ang surface, bako-bako, medyo minsan may sayaw ka dyan, di ba? Maalikabok, pero for sure, ibabalik ka sa highway. Minsan, may mga ganun, parang bumagal ang buhay. Parang ang dami kong nasayang na panahon. Pero alam nyo, detour lang yun. Lahat ng nasayang na panahon mo, pag binalik ka sa highway, mababawi mong lahat ng nawala mong panahon. Intindihan nyo ba yun? O masyadong malalim na yung sinasabi kong mga metaphor. Gusto yung meta 3 lang? Ha? Ganon. Huwag sabihin, bumagal ako. Hindi. Parang, kita nyo ha, sabi nung pauwi ako from London, na-move yung flight, ano ba sinakyan ko? From Aeroplano. London to here. Cathay. Okay? Ang sabi, ang original flight schedule, 13 hours, 40 minutes. From Heathrow, London, to Hong Kong. Tapos pagdating doon, nakatanggap ako ng email na na-move ang flight ng 1 hour late. So instead of coming out of Heathrow ng 11 p.m., aalis na siya ng 12:30 a.m. Kaya sabi ko, naku, di ibig sabihin late na ang dating. Pero, alam nyo, mas maaga pa ang dating namin kaysa yung original schedule. Kasi, nagbago ng flight path. Ang inalaw na flight path niya dahil late na siya umalis ay yung mas maikling rota. All truth is parallel. Intindihan ninyo? Na minsan, akala mo parang marami kang nasayang na panahon. Pero lahat ng panahong nasayang ay pinapahabol ka naman ng Diyos. Pinapabawi ka. Na minsan, yung nasayang ay parang ni Lord para makabawi ka. Di ba? So learn from your May sayang setbacks. babawi. Kaya nga sabi sa Proverbs 24:16, for the righteous falls 7 times and rises again. Alam nyo, ang tunay na failure, yung nag-fall na ayaw ng bumangon. O yung kanina, hindi failure yon. Kasi, kahit na tuloy-tuloy pang bumagsak doon, babangon yon. Kasi nakatingin tayong lahat.
malaking kahihiyan. Parang mula sa bahay namin, ang tatay ko nagtatrabaho somewhere. Walking distance lang naman. Wala nang kami sasakyan sa probinsya. May bisikleta nga wala kami. So every 12 noon, salitang kami ng aking bunsong kapatid na magdala ng baon ng aking tatay na nagtatrabaho doon. So, turn ko para magdala. So, nadala ko na yung baon ng tatay ko at merong paalis na sasakyan, jeep, at sumabit ako sa jeep. Bata pa po ako. At pwede naman na pag lumiko na yung jeep, kakatugla ako para stop siya, baba ako. Pero nakita ko kayo kasi yung mga mama, kapag lumili ko na, talunan sila. Diba? At pagtalon nila, sinasabayan nila ng takbo para yung force ay madala nila. Hindi sila matumba. Eh, bata pa naman ako, sabi ko, gawin ko yun. So, nung paliko na yung jeep, tumalon ako, pero nakalimutan kong tumakbo din kasabay ng jeep. Siyempre, hindi pa naman ako nag-physics noon. Pagtalon ko, tayo lang ako, siyempre, nandun pa yung force. Ako ay bumagsak at ako'y gumulong. Tapos, dahil marami tayo, yung bata, ganyan, no? Ako yon. Bangon agad ako. At naglakad na parang walang nangyari. Diba? Naglakad na ako. Nung narating ko na yung mga puno ng mga kawayan, mga bayo, wala nang mga tao. 1 hour akong nag-iiyak. Dahil ang dami kong pasagalos. Kaya nung dumaan yung tatay ko doon sa pinakahulugan ko, walang nagkwento sa kanya na yung anak mo na nadapa dito, sumakay kasi tumalon. Walang kwento. Nung dumating siya, anong nangyari sa'yo? Nagkwento ko na. Ba't nila kwento sa mga tao doon? Paano nila ikukwento? Para akong gagamboy. Spider-Man. Yan kasi ayaw pa nating aminin. Sana kung inamin ko noon, doon pa lang sa maraming tao, nalagyan na ako ng Mertiolet, Benda siguro, Betadine siguro, at baka hinatid pa ako sa bahay namin. Kasi kilala yung tatay ko doon. Kaya hindi ako pinakialaman kasi pinangatawan ng alam mo walang nangyari. Ganun pa rin ang marami sa atin. Parang kaya natin, kaya ko pa to. Ayaw mong sabihin. Sana kung sinasabi mo lang pag may setback ka, natutulungan ka eh. Fried chicken. Kaya tumatagal minsan yung problema, tumatagal ang galos pasa, kasi pilit natin tinatago until masagi. Aray! Di ba ganon? Yes! Oh. Pero pipilitin natin hindi mapansin na meron tayong pasa until masagi para i-reveal. Yes! Di ba? Ano, ba't masakit yan? Ano ba nangyari sa'yo? Kwento ko sa'yo, huwag mo sasabihin na. Bakit kasi lagi tayong ganon? Para bang ultimo na pag nag-fail tayo? Para hindi na tayo mapatawad ng tao. Tayo lang naman nag-iisip nun. Actually, ang tao willing tumulong. Lalo na sa ganitong pamilya, willing tayong tumulong. Kaya dahil hindi tayo matulungan kasi ayaw natin magsabi. Tinatago natin ang mga pasa. Okay ka lang, okay. Wala problema. merong may edad na pasakay sa aeroplano, talaga hila-hila na niya yung mga extra baggage niya.
Sabi ko, ano ate, tulungan kita, mabigat ba? Ay, hindi po, magahan lang ito eh. Okay naman, nung nakalampas ako, hinila na naman yan. Bakit kasi ayaw mong aminin? Matulungan ka sana. Di ba? Pero yung kasi tayo parang, actually ito sabi niya, a righteous man falleth 7 times and rises 7 times. Bakit hindi falleth 7 and rise 6? May kulang na isa. Yung ikapito, hindi na siya bumangon. Ito, kahit ilang bagsak mo, bangon ka lang. Di ba? It is not the end of the world. Alam niyo, karamihan ng nagsaksid sa buhay. Di ba? Hindi naman lahat ng nagtagumpay. Ang presidente natin ngayon, si BBM, wala bang talo yan na eleksyon? Meron. Meron. Di ba? May talo yan na eleksyon. May daya. Huwag nang daya. May talo yan na eleksyon. Baka may mga dilawan pala. Pink. Di ba? Presidente siya ngayon, pero perfect ba ang kanyang election, ang kanyang political career? No. Sino yung mga malalaking tao? Huwag na sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi naman lahat ng mga presidente yan. Lahat ng election, nanalo sila. Marami rin silang failure. Alam nyo si Thomas Edison, ang nag-imbento ng incandescent light bulb. Ilang halos 1,000 na tries bago niya na perfect ang incandescent light bulb. Tama ba yun? Si Graham Bell, ano kanya inimbento? Telephone. Ilang tries yan bago niya na perfect ang telepono natin ng araw. Di ba? Nabot nyo ba yun? O ganun na kayo? Ganun. Kasing tanda lang pala tayo. Di ba? So hindi lahat ng nag-succeed ay nag-succeed all the way. Karamihan ng nag-succeed, marami muna silang naging failures bago sila nag-succeed. Kasi mas ma-appreciate mo ang success pag marami kang failure. I-embrace mo yung success. Kasi parang sa'yo, very rare na dumating kasi mas maraming dumating ang masasaklap na istorya. Di ba ganon? Yung isang nanay, sabi niya, uwi ako kasi gagraduate yung anak ko. At talaga, kailan mo umuwi? So, kasi po, magna yung anak ko, sabi niya. Magna 9 years siya bago siya natapos sa kolehiyo. No? Kasi naman, kaya naman siya magna 9 years, yung nanay niya suma na o. Aray ko. Masyadong kaaway ba niya? Na every year, anak, anong year mo na? Ay, nay, first year pa rin ako. Bakit? Nag-shift na naman ako. Anak, 5 years ka na, 3rd year ka pa lang. Ano ba yan? Until makita na niya yung kanyang pinaka-direksyon. Doon na siya nagpatuloy. Until after 9 years, di graduate din. Saan ba patungo yan? Matatapos din. Di ba? Kaya, magastos nga lang. Pero at least, hindi magnanakaw yung anak niya. Magna 9 years sa college. So, ano ang mga setbacks ninyo? Nag-fail ba kayo sa inyong... Ayaw ko nang isa-isahin kasi may madadaanan na naman ako. Masasaktan kayo. Nag-fail ba kayo? Bakit ko isa-isahin pa? Lahat ng setbacks ninyo. Ganito po ang sinasabi ko. The family that you deserve, the family that you have is the family that you deserve. Pero kung kaklase, yun yung aming pinakamatilino sa klase. At nung nag-reunion kami, wala na siyang ibang reklamo kundi yung napangasawa niya. So, bakit mo sinasabi sa akin? No? Na alam mo, Bats,
Alam mo ba, grabe yung asawa ko, napaka-anti-social, napaka-ganito. Nanahimik siya nung sinabi ko, alam mo, the husband that you have is the husband that you deserve. Natulala siya sa akala niya, kakampihan ko eh. Di ba? Kung anong meron ka, deserve mo yan. Nung pinili mo, hindi mo kami sinama. Diba? Sana kung sisisihin natin lahat. Diba? Kung i-open mo lahat ang problema mo, sana nung pumili ka, sinama mo kami para natin tayo magdadala ng problema mo. Kaya lang nung namimili, ikaw lang mag-isa. Nung nagka-problema na, saka mo kami dinadamay. Hello, masakit to. Deserve mo yan. Patay. Okay, accept. Kaya pa? Pagkapalan tayo. So may mga twists, may mga turns. Pero wala naman sigurong walang setback sa buhay. Siguro sa isang banda yan ang setback mo, sa ibang banda yun naman ang setback mo. Pero magkaklase tayo, may setback lahat tayo. Pero yung lahat ng setback natin ay set up ni Lord para sa breakthrough sa buhay. Hallelujah. Kaya pagtumba, tumumba uli. Tumumba uli. O, di ba? Pag tumumba ayaw nang bumangon, talo. Hindi naman ako mahilig sa cockfighting. Pero alam niyo yon, paano ginadjudge yung talong manok sa kapanalo? Yung ayaw nang tumuka. Kahit malakas pa siya, sugatan yung kalaban niyang manok, pag pinatuto ka, nakatingin lang, talo. Yung sugatan, medyo bagsak na ulo, pero inilapit sa kalaban, tumuka. Yan, tumuka ulit. Tumuka ulit. Siyang itataas, kahit yung pangatlong tuka niya, ay lagot ng hininga niya. Kasi, yun ang sentensya. Ang tawag dun sa patukat, sentensyador. Di ba? Nalaman pa tayo Alam niyo na. Sasabog. May marami atang Kristo dito na. Ganun po yan. Kaya kahit na bagsak na, kahit sugat-sugat na halos palagot na ang ulo, basta tumuto ka pa din. Di ba? Panalo pa rin yan. May pagkakataong manalo. So let's look back with thankfulness. Let us celebrate our milestone. Amen? Amen. Pag sinabing milestone, yung mga na-accomplish natin, marami ba tayong milestone? Mga na-accomplish ngayong year? Alam niyo ba ang pinakamataas na bundok? Everest na matatagpuan sa Nepal, hindi po Nepal. Nepal. Okay? Now, alam niyo ba ang pangalan ng unang nakaakyat na Pilipino? Si Romeo Gardoche. Tama? Alam niyo na ngayon. Okay. Romeo and Juliet. Nung naakyat niya yun, kasi bibihirang nakakaakyat doon na buhay. Maraming summit po yan kung magtutuloy pa sila. Yung mga lower summit, hindi pa milestone yun. Kailangan marating mo yung pinakamataas na summit. Yung pinakatuktok ng bundok, Everest. At pag nakarating ka doon, hindi lang ikaw, hindi lang pangalan mo ang ilalagay doon, kundi yung flag ng iyong bansa. Kaya may flag na ng Philippines sa tuktok ng Mount Everest. Kasi may isang Romeo Gardoche na nakaakyat doon at inilagay ang flag ng Philippines. Ang tawag doon, milestone. Di ba? Okay.
Ano naman ang milestone natin? Mga kapatid, ang pag-akyat sa bundok, hindi naman kaagad, nasa tuktok ka na kaagad. Amen. Diba? Eh paano tayo makakaakyat ng Everest kung third floor pa lang? Higa na. Nandun tayo sa pasok ka na sa pamaya na to. Marami kong inaabot ka yan eh. Oh, kaya hindi pwedeng pang milestone yan. Kasi third floor pa lang ay hingal kalabaw na. Pero marami tayong milestone. Siguro yung milestone na ilang taon ka na sa Hong Kong, ilang taon ka nang, ilang Christmas ka nang hindi nag-Christmas sa atin, ilang pagtitiis na, ilang kasiyahan sa pamilya na hindi ka na nakasama, meron silang reunion, nakikipanood ka na lang. Video Diba? pa lang. O, sinong wala? Ikaw lang ate. Insert ate. Kung laman, no? Picture ng family. Insert nanay. Wala si nanay sa bahay. Milestone din yan. Milestone yung kinaya mo. Milestone yung nakapagpaaral ka. Sakripisyo. Yung pagtitiis mo, nakapagpatapos ka. Milestone yung December 31, nandiyan ka, hot ka pa rin sa Panginoon. Diba? So, milestone lahat yan. Ang dami nating milestone. Na dapat nating i-celebrate, ipagmalaki. Kasi sabi sa Psalm 145 verse 7, they shall pour forth the fame of your abundant goodness. Kanilang ipagmamalaki ang kasikatan mo dahil sa iyong kabutihan sa amin. Di ba? Because of His goodness to us, His abundant goodness. And we recognize God's faithfulness. Na sa panahon ng mga storms sa buhay natin, tanungin niyo po ang mga seaman na manliligaw niyo. Kapag meron pong storm at malabo na lahat ang paligid, ang una nilang hahanapin ay lighthouse. Kasi alam nila Kaya na pala sa may mga lighthouse lighthouse. yon ang mag-guide sa kanila sa isang refuge, isang lugar na pwede silang maligtas. Kaya kapag sila Lighthouse ay para nasa pang mga ano. binabayo-bayo sila ng malalakas na alon, hahanap Seafarers. sila ng pinakamalapit na lighthouse. Diba? Dahil alam nila na ang lighthouse na yon ang kanilang guide through challenges. Ganyan din ang Diyos. Pag binabayo-bayo tayo ng maraming setback, maraming challenges sa buhay, hanapin ang lighthouse. Ang Diyos ang ating lighthouse. Amen. Dahil ang pangako ng Diyos, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Yan po ay nasa Lamentation 3. Now, salamat Panginoon. Tapos na 2023. Salamat sa lahat ng ating mga naging success, naging setback. At least tutuldukan na lahat ngayon. Ilang oras na lang, 8 oras at 5 minuto. Paikli ng paikli ang oras. Pero tandaan natin, hindi pa magtatapos ang buhay ngayon. Magtutuloy pa rin bukas, kaya may gawain tayo bukas. Kaya nga. Kaya let us prepare for the journey ahead. May paglalakbay na naghihintay sa atin sa hinaharap. Hindi nagtatapos ang programa ng buhay ngayon. Di ba?
May bukas pa. May laban na naman bukas. bukas pa. Or may kung saan kayo pupunta pagkatapos ng service, please. Pero let us prepare for the journey ahead. Ano ang part ng ating preparation? To renew our commitment to Christ. I-renew natin ang ating vows. I-renew natin ang ating commitment. Mag-reflect tayo sa commitment natin sa Panginoon. Lord, hihigitan ko ang commitment ko ng 2023. Amen. Gusto kong mas malalim. Kung ang 23 naging Gemelina ako, Lord, i-convert mo akong Cedar ngayong 2023. Di bali ng mabagal ang paglaki, basta mas malalim ang pundasyon. Pwede niyo bang sabihin, kinocommit ko ang aking pamilya sa iyo. Amen. As for me and my house, we We will will serve the Lord. Amen. At kung ano man ang mga bagong gagawin mo, yayakapin ko. I will embrace new beginnings. Kung kailangan kong magsimula uli, magsisimula uli ako. Di bale ng puro simula ako. Yung siyam nga na taon sa college natapos, Panginoon. Simula siya ng simula. Pero Ngunit nagsawa natapos. siya sa kasisimula. Until nakita niya ang direksyon ng buhay niya. At siya nagpatuloy. At nagtapos ang kanyang istorya na isang magandang istorya. Amen? New beginnings. Let us welcome the new year bilang symbol ng new beginnings. Bukas pagsikat ng araw, salubungin. Salubungin, baka hanapin nyo. Welcome at sabihin, sunrise, welcome to my new beginning. Amen. A new beginning is coming to you. Amen? At lahat, sabi nga ng tagapagbalita, 8 oras na lang po at 3 minuto. At ang 2023 ay isa na pong kasaysayan. Di ba? Istorya na po. Matatapos.